Lagot na. Goodbye impeachment na. Ay, nako na. Aganda naman, lagot na. Goodbye impeachment na. So kahapon nga, naglabas na ng desisyon ang ating Korte Suprema. Pinasasagot nila ang House Committee on Justice sa petisyon na inihain ni Atty. Torion patungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara. Natat sila mga insan na magkaroon sila ng hearing dyan sa Kongreso. Pero wala naman silang ebidensya pa na ipipakita. Kumbaga, ginagawa lang nila yan para si VP Sara mismo yung maglabas ng ebidensya na gagamitin nila kung di ba naman magtulong gusto mga to eh. Ano kasi nipilit sa mga tao yung paniniwala ninyo na dapat paniwalaan din namin. Kasi hindi naman talaga kayo nagsasabi ng katotohanan. Reaction Insan muling nagbabalik at eto maganda yung pag-uusapan natin ngayon mga Insan, no, para talagang hindi na matutuloy yung hindi na matutuloy yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ako marami na naman mag-iiyakan na ito, lalo na to si Pisngi ay si Ridon dahil talagang at saka si Luistro habol talaga nila, gusto talaga nilang ma-impeach si VP Sara Duterte. Alam naman natin kung bakit, di ba mga Insan? Puro hipokrita yung mga yan, di ba? Luistro, malaki utang kay VP Sara Duterte niyan. Alam naman natin yan at talagang bukas na libro na yung sinabi ni VP Sara diyan kung paano nagkautang yan si Luistro. Si Pisngi, si Ridon, alam din naman natin kung paano tinanggal ni Pangulong Duterte yan dahil nasa nasa public service siya, yung tawag nitong yung opisina niya noon eh. Pangmasa yun, pang mahirap eh. Tapos travel lang siya ng travel, gastos lang siya ng gastos. Diba, kitaan ni Pangulong Duterte na puro tong tao na to tinanggal, galit na galit. Kaya alam naman natin kung sino talaga yung mga galit na galit sa mga Duterte. Diba, yung mga taong nasagasaan niya noon, yan yung mga galit na galit sa kanya. Yung mga taong natigil yung kanilang mga kalokohan dahil sa mga Duterte. Yan po yung mga galit na galit at binabalikan sila ngayon at ayaw na nilang may Duterte ulit maupo. Kasi si panigurado, kapag may Duterte na namang mauupo dyan sa palasyo ay paniguradong masisira na naman yung kanilang kalakaran. So ang video na gagawa natin ng reaction mga Insan may title ito na lagot na. Goodbye impeachment na. Ay, nako na. Aganda naman, lagot na. Goodbye impeachment na. Di ba? Galing yun sa channel mga Insan ni Robin Sweet. Nasa description lang yung link niya. Bisitahin lang po mga Insan. Napakagaling na content creator to. So ano pa? Huwag na natin patagalin ito mga Insan. Gawin na natin agad ng reaction. So ito, panoorin na natin. Welcome back sa aking channel at magandang araw sa inyo. So kahapon nga, naglabas na ng desisyon ang ating Korte Suprema. Pinasasagot nila ang House Committee on Justice sa petisyon na inihain ni Atty. Torion patungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara. Pero ang pagmamayabang ng mga kongresista, lalo na si Ridon, ay tuloy na tuloy daw ang impeachment dahil wala nga daw temporary restraining order na ibinaba ang Korte Suprema laban sa Kongreso. Pero agad-agad namang naghain ng petisyon na mismo si Vice President Sara na idekarang unconstitutional ang impeachment hearing ng mga kongresista laban sa kanya. Kasabay na rin ang TRO dahil hindi nga daw nila saklaw ang maging investigador at mamingwit ng ebidensya. Panoorin natin ang video na ito. They were alleging that the hearing is already on a fishing expedition. Just to follow up on the subpoenas that were issued, did you see anything wrong with any of the subpoenas issued by the House Justice Committee? But there's a limit to what they can subpoena. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. Tama. They should examine Examine what lang. of the evidence submitted by the Doon complainants. lang sa nakapaloob na complaints.
There's fishing expedition. So, it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. So you agree with the defense? So wala ngang ebidensya. This is almost akin to Ay, gusto nga nila si Bibi Sara pa magbigay ng I ebidensya. think there is a point there because the evidence that is being sought does not come from the complainants. It is coming from the. Committee. Oh. That should not be the case. via the issuance of subpoenas. Yeah, All right. I think that is questionable. Questionable. So hindi pala galing ang posibleng nga doon hindi pala galing ang ebidensya doon sa complainants kundi sa committee pa mismo. Kaya pala ganun sila kaporsigido. Kaya nga eh. To your point, to my question earlier, sir, that was a good idea. Sabi nga, it's a double-edged sword. If they show up, because a group of lawyers already questioned the proceedings before the Supreme Court, and likely lang so po, the defense team may do the same, question the proceedings before the Supreme Court. In a case like this, if the defense team plans to question this before the Supreme Court, would it be wise just not to really attend the succeeding hearings? Because after all, you might want to question this before the Supreme Court and you do not want to, showing up would actually be allowing yourself to be under the jurisdiction of the Committee on Justice. Well, the choice, what I noticed, what the defense has been doing is filing submissions ad cautelam. It's always ad cautelam. So they're answering but not answering. So I'm afraid they might be convicted ad cautelam also. So there is a limit to what you can say. We participate, we don't participate completely. That has a double-edged result because as Dean Santa Maria pointed out, that is a negative pregnant. Negative pregnant is a partial admission. You're saying that I did not hit him that way. Well, you're admitting that you hit him. So it's the same thing here. Ad cautelam, there's partial admission. So Yes, that's but no. dangerous. They should, I think, confront the issues squarely. That's why they're given due process. But they elect not at this stage to participate. That's all right, but at least in the Senate, if it reaches the Senate, you have to participate. Ayun naman ang hinihintay ni VP Sara. Tama. Sa Senado mismo. Doon na magkakalabasan ng ebidensya. Or Kung original tatago sa Senado. in England, it was a substitution to revolution, alternative to revolution. How do you remove a very powerful official who is abusive without violence? So this became a method to avoid revolution. In the United States, they adopted the same idea of impeachment in order to be a substitute for violence. According to Benjamin Franklin, before they used to assassinate the officials, now they just impeach them. So it's a substitute for violence. In the Philippines, it's becoming a substitute for teleserye. Tama. It's becoming Drama Galing. na eh. so I think we should avoid that, avoid too much publicity, especially at the committee hearings. It's all right. Grandstanding na nangyayari. The Senate trial, but committee hearing should be low-key. What about the right of the people to know, Justice? The right of the people to information and to know. Yeah. Lagi nilang ginagamit yung taong bayan I think sa the right salita of the ng mga people, kongresista should na be, yan. more Taong bayan daw the- gustong ma-impeach si BP Sara Senate, Duterte. when the O, kalokohan. to balance the right of the people also and the right of the official. As you can see here, the respondent did not even participate. It's just a preliminary hearing. Whereas in the Senate, if it ever reaches the Senate, the official will have to participate Yes. in full.
na yung final You eh. have a situation here where you have a mini trial without participation of the defendant. That will be rather unfair to me. Maliwanag naman ang sabi ni retired Associate Justice Ascuna. Clarificatory hearing lang dapat ang mangyayari. Hindi nila saklaw ang maging investigador. Sila mismo yung mamimingwit ng ebidensya. So yun na nga mga insan eh. Kaya nila ginagawa yung ganyan is para makakuha sila ng ebidensya na ipang tatapak nila kay VP Sara Duterte. Di ba nga, sinabi na ni Luis Troyan, dapat maglabas ng mga si VP Sara Duterte. Eh wala pa naman pala silang ebidensya. Bakit kailangan nila gawin yung ganun? So atat na atat sila mga insan na magkaroon sila ng hearing dyan sa Kongreso. Pero wala naman silang ebidensya pa na ipipakita. Kumbaga, ginagawa lang nila yan para si VP Sara mismo yung maglabas ng ebidensya na gagamitin nila o di ba naman mga tulong gusto mga to eh. Alam nyo, tapos sinasabi nila dahil hindi daw sumipot si VP Sara Duterte, eh, natatakot. Maraming nagsasabi na gusto ng bloodbath. Pero bakit natatakot humarap? Takot na daw, desperada na daw at lumapit na sa Korte Suprema. Eh mga bastos pala kayo eh. Di ba? Korte Suprema na yan, pinakamataas na kapulungan ng hudikatura ng ating bansa. Ayaw niyong galangin. Sinabing unconstitutional nga yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayaw niyong paniwalaan. Pati yung COA na sinabing cleared ang pangalan ni VP Sara Duterte pagdating dyan sa pinupukol yung confidential pa na 11 days lang nagastos. Eh, ayaw nyo pa rin paniwalaan. Gusto nyo paniwalaan yung sarili nyo. Di ba? Eh, di sana nasa COA kayo. Di sana nasa Supreme Court kayo. Kung kayo yung kapanipaniwala, eh bakit ano lang kayo? Nasa Kongreso kayo. O di ba? O bakit content creator lang kayo? Vlogger lang kayo na nagpapachismis lalo na yung yung mga arms yung nagtakadang babae, di ba? Para daw sa bayad. Samantalang siya itong bayaran. Itong mga talongis na itong mga insan. Ayaw nyo lang kasi tanggapin na kahit anong gawin yung paninira kay VP Sara Duterte, tumataas pa rin yung trust rating niya. Ayaw nyo rin tanggapin na kahit anong gawin yung paninira nyo sa mga Duterte, tumatalbog lang sa inyo yung paninira. Di ba? Na ano niya talaga eh, kakampi niya talaga yung panahon, kakampi niya talaga yung tadhana. Kahit anong gawin yung paninira, bumabalik lang sa inyo. Di ba? The more na pinupukol nyo ng issue si VP Sara Duterte, the more na nababalikan kayo ng mga issue. Di ba? Naungkat tuloy yung issue ni Redon. Naungkat na naman yung issue ni Luis Tro. Kaya may ayos dahil kay Speaker. Kaya mayroon dahil diba mga insan? Naungkat din tuloy yung utang niya. Oh. Kaya sabi naman nila, sinama nila ngayon sa complaint nila about sa kay VP Sara, isama daw nila sa impeachment is yung salin ni VP Sara from 2016 up to now. Ay samantalang yung salin ni PBBM, 2 years pa lang, 1 year pa lang, dumoble na kaagad, naging bilyonaryo na yung si BBM. Ganun din si Romualdez. 'Di ba? Oh, eh bakit ayun, walang kumu-question, puro kay VP Sara Duterte lang. So malino na malino, kahit anong gawin kasi nilang pang-uunggis, panglilito, pang tawag nitong pagbabaliktad sa pangyayari. Mulat na yung mga tao. Kahit anong gawin nila mga insan, mulat na yung mga tao. Sinasabi lang nila sa social media nila, tapos pag nakikita mo naman yung mga account, puro mga peking account, puro mga trolls lang na mga sumasang-ayon sa kanila. Samantalang yung mga totoong tao, maging sa labas man ng labas man ng social media yan, sa kalye, sa mga palengke, sa kahit saan man, puro Duterte, mahal ang mga Duterte. Ng taong bayan, yung totoong taong bayan na hindi mo sinasabi na itong mga palonggis na kongresista na to na kailangan managot sa taong bayan. Sino man taong bayan yung mga pinagsasabi ninyo? Doon kaming idamay dyan. Kami yung tunay na taong bayan, kayo yung taong bayad. Ano natin yung video ngayon dyan? Malinaw nga na kung ano yung dapat na inilatag ng complainant, doon lang sila iikot at magpapasya kung may basehan ba
o wala? Kung mangyari nga na ipagpatuloy pa ng Kongreso, ang mga kongresista na ito na ituloy pa yung pa-mini trial nila, nangangahulugan lang na parang sa tingin ng committee, kulang ang mga ebidensya ng complainant. Sobrang kulang. Kaya ang lalabas, parang tinutulungan nila ang mga complainant na maghanap pa, magdagdag pa ng ebidensya, which is hindi na tama. Hindi na nga saklaw. Hindi na nga sila dapat lumagpas pa o maging investigador pa. Kaya parang ang lalabas yung Imbestiga pa lang sila para Committee may lumabas on na Justice parang prosecutor na. So parang ang lalabas dito, yung mismong House Justice Committee na mismo, yung magpo-provide ng mga ebidensya para sa mga complainant. Exactly. Ganun ang lalabas. Kasi wala silang ebidensya. So malinaw na wala pa talagang hawak na matibay na ebidensya ang mga complainant. Kaya ang mga ibang complainant nga, mismong sila Leila de Lima pa o ang iba pang miyembro ng Kongreso. So sila lang din ang mga magtutulungan para madiin, mapahiya si VP Sara. Kahit parang ang mangyayari, sa point of view bilang ako si Luis Tro, ay wag lang tingnan ang pagkakamali. Sumagot na lang si VP Sara. Ganun ang mangyayari. At malinaw naman talaga. Isa lang talaga ang nais ng Kongreso. Ang idiin at gawa ng paraan para ma-impeach si VP Sara. Pero sa opinion na ito ni retired Associate Justice Azcuna ay hindi nangangahulugan na ganun din ang magiging desisyon ng ating Korte Suprema patungkol sa inihain ni VP Sara na TRO at unconstitutional na dapat ang impeachment hearing sa Kongreso laban sa kanya. So nandoon pa rin sa ating Korte Suprema. Pagbobotohan pa nila yon kung ano ang kanilang magiging desisyon patungkol sa impeachment na ito laban kay VP Sara. Ano kaya sa palagay ninyo? Ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Aba, i-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo. Majority nga Majority vote nga Ba? Pero hindi lang talaga tinanggap nila yung mga insan dahil yung paniniwala nila, yung gusto kasing paniwalaan. Kumbaga, huwag nyo kasing ipilit sa mga tao yung paniniwala ninyo na dapat paniwalaan din namin. Kasi hindi naman talaga kayo nagsasabi ng katotohanan. Dahil unang-una, di ba, kongresista kayo na meron kayong nire-representa. Di ba? Katulad nito si De Lima. Ano siya, yung ML. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun Di ba? O di dapat yun ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi katulad ni Congressman Elisan Fernando ng Kamanggagawa o anong ginagawa niya, di ba? Puro pagpipresenta ng dinadala niyang Kamanggagawa party list, puro para sa Kamanggagawa yung ginagawa niya. Di ba? Hindi siya. Dapat ito yung tularan ng mga kongresista dyan. Trabaho kayo. Kung ano yung nirepresenta nyo, katulad kay Luis Tro, nirepresenta mo yung distrito mo. O hindi gawan mo na project yung distrito mo. Di ba? Bigyan mo ng makatarungang proyekto yung kung distrito mo. Yun ang pagtuunan mo ng pansin. Huwag ka magsinungaling na buong constituent mo gustong ma-impeach si VP Sara Duterte. Inaikot mo na ba yung buong buong area mo? Tinanong mo na ba sila lahat? Baka yung pinagtatanong mo, yung mga malalapit lang sa'yo, natural lang sasagot na oo. Malapit sa'yo Try mong lumabas dun sa iba. Diba? Puro kalokohan yung pinagagawa nyo. Diba? Pag trabaho kayo ng matino, i-representa nyo yung kung anumang lugar yung inaano nyo. Pag kayo puro pamumulitika, trabaho, mabilang kung ano yung binigay sa inyo dahil pinapasahod kayo ng mamamayan, yun ang dapat yung atupagin, hindi yung kung ano-anong pamumulitika. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi.